Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw sasagutin ko lang yung nagtatanong patungkol dito sa primary clutch ng Smash 110, 115 or ng Raider J. Marami kasi yung nagme-message sa atin nito paano daw ibalik yung spring na maliliit, yung one-way clutch kung tawagin kapag ka natanggal. Kaya ngayon araw mga bro ay sasagutin natin. Maikli lang po ito. Tuturuan ko lang kayo ng madaling diskarte kapag ka natanggal niyo yung yung spring na sinasabi ko or nasa loob po nito yan, tatanggalin po natin yan para magkaroon kayo ng idea doon sa may hilig mag DIY. At syempre mga bro, bago po natin umpisahan yung ating video ngayon, kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos. So umpisa na natin. Ayan mga bro, so tanggalin ko lang ito mga bro. Nandito yung sinasabi ko sa inyo, ayan. So pagka tinanggal nyo mga bro, ito yung tinatawag na clutch shoe. Tanggalin lang natin dahan-dahan para makita nyo yung spring. Ayan mga bro, ito po yan oh. So meron tayo ditong tatlong spring yan. Ayan yung tinatawag na one. Bakit one way? Kasi mga bro, kung mapapansin nyo, pag inikot ko yung pag ganito clockwise, yung counterclockwise, hindi nyo na siya maiikot. Sasama na yan. So alam nyo ba mga bro, dun sa may mga smash na motor, ito yung dahilan kung bakit minsan pagpaakyat kayo parang kumakadyot-kadyot or para kayo nangangabayo. Minsan naman slide ang kikir. Ito rin ang dahilan nun mga bro. Ngayon kasi kapag ka nagkakalas, minsan bihira naman ito masira. Pero hindi natin naiiwasan pag nagkakalas, nagpapalit ng lining. Minsan, hindi alam nung mekaniko minsan or nagdi-DIY na minsan natatanggal ito. Ayan. Kapag ka natanggal po ito, ayan o, diba tinanggal ko na. Dito lang naman yan o. Ayan. Ayan, ganyan yan nakakabit oh. Okay, so meron mga diskarte tayo dyan kung paano tanggalin. Ayan, pagka tinanggal nyo kasi ito mga bro, ganon. Okay, tatanggalin natin ha. Okay, para ito lang naman yung tutorial natin paano ikabit yung spring. Ayun, natanggal na yung spring. Tapos, napaghihiwalay ito mga bro, dalawang plastic po yan. Ayan oh. Paghihiwalay natin, ayan oh. Para makita nyo. Ayan oh. Okay. Ito yan mga bro. Paano nyo ibabalik yan kapag ka natanggal dito? Itong plastic na paghihiwalay din po ito. So iba-ibang diskarte mga bro. Bawat mekaniko, iba-iba sila ng diskarte dito. So doon sa nagtanong sa akin, gusto ko rin ituro kung ano yung diskarte ko dito. So ang diskarte ko dito mga bro, yung iba kasi nilalagay ito nakakabit na. Okay, minsan nilalagay nila dyan, tapos sa kanila dinadahan-dahan nila ang pagkakabit. Ako mga bro, yung diskarte ko lang ituturo sa inyo, pag-aralan nyo na lang. Ang diskarte ko dito mga bro, pinaghihiwalay ko po yan. Pagkaparehas lang po ito. Okay? Magkaparehas lang po itong dalawa. Ayan o. So either pwede itong nasa ilalim, pwede nitong nasa ilalim. So magkaparehas lang sila. Ito yung diskarte ko dyan mga bro. Ito kasi, meron din siyang mga guide. Okay? Meron siyang mga guide na lagayan ng spring, kaya hindi naman kayo magkakamali. Ayan o. Di lang kita sa camera. Ayan o. Meron siya mga guide. Dito siya. May guide siya dito. So yung spring, hindi nyo siya pwede ilagay dito kasi nga nandito yung guide niya. Diba? So ano lang naman yan. Common sense mga bro. Ang diskarte ko dyan mga bro, nilalagay ko na to. Inuuna ko na to. Siya nga pala, meron din washer dito na isa para sa mga naka-smash. So brand nyo po ito. Binuksan ko lang para sa inyo. Para dun sa tutorial natin. Ayan. May washer siya. Huwag nyo kakalimutan. Ayan. Yung washer, okay lang din magkabaliktad. Kung sakalang mabaliktad nyo, wala namang problema yan. Lalagay nyo dyan. Tapos, ito mga bro yung isa, ilalagay nyo na. Ayan. Ito mga bro yung pinakamabilis na paraan. Para sa akin kasi marami na rin ako nasubukan nito. Kailangan nyo lang dito, pasensya. Medyo pasensyahan nyo lang siya ng konti mga bro. Kasi, maliliit lang. O yan. Ilalagay nyo siya dyan. Okay? Yung spring, tapos ilalagay nyo na itong bulitas. Ayan o. Ayan ito mga bro ha. Nakaharang kasi yung camera natin eh. Ayan, ulitin natin. Ilalagay nyo lang dito mga bro. Ayan. Or pwede nyo unahin yung bulitas muna. Or wag muna yung spring. Pwede rin ito mga bro. Ito muna yung ilalagay nyo para hindi ka mahirapan.
Ayan, nakatayo po ang pwesto niya. Ayan, nakalagay na. Tapos saka natin nilagay yung spring. Pwede rin to mga bro, kung saan kayo mas mapapadali. Pwede yung spring muna, pwede naman yung bulitas muna. Ayan. Tapos, gamit kayo ng flat screw pala mga bro, maliit to. Ayan o. Okay, so nakakabit na yung isa. Diba, madali lang. Pero pag hindi nyo alam mga bro yung discarding ganito, nako, papahirapan kayo nito mga bro, abutin kayo ng hapon. Nakabit muna yung bulitas. Tapos, kabit natin yung spring. Napakadali lang mga bro. Konting sungkit-sungkit lang. Ayun o. Basic lang mga bro. Diba? Isunod natin to. Isang bulitas ulit. At saka, yung isang spring ulit. Lagay nyo lang. Ganito ako mga bro maglagay ha. Yung discard ko yung tinuturo ko sa inyo. Pero hindi ko sinabing gayahin nyo. Meron lang kasi nagtanong. Doon sa nagtanong, ganito yung discard ko. Ayan. Kung gusto nyo gayahin bro, kung gusto nyo pong gayahin, pwede naman. Kaya nga tayo nag-tutorial para gayahin nyo. Pero, ulitin ko, marami pong diskarte sa paglalagay ng spring. Yung iba kasi, binubuo na nila to, hindi na nila tinatanggal, bali nakaangat lang sila. Pwede rin naman yung ginagawa ko yun. Pero, ayon sa aking experience mga bro, mas dito ako nadadalian. Dito ako napapatid. Yung iba, nilalagyan pa ng grasa. Ayan, kung ano nilalagay. Ito, pwede natin siyang ilagay kahit walang grasa. Ayan, nakalagay na yung tatlo mga bro. Diba? Hindi naman kayo dyan magkakamali kasi may guide. So, ang babantayan nyo na lang mga bro, minsan pag kinakalas po yan, hindi kasi napapansin. Pag tanggal nung dito sa ibabaw, tumatalsik yung spring, nawawala. So napakahirap bumili po nito. Pag bumibili nito, malimit isang buo. Wala pa akong nagawang motor na bumili ako ng ganito. Pero kung wala talaga mga bro, yung sa lighter ng spring, minsan ginagawa ko dito. Pwede naman siya. Ayan, nakalagay na ha. Ganun lang kadali yung ginawa natin. Pagkatapos nyan, sa kanyo po ito ilalagay. Ayan o. Ito naman, mayroon tamang pasukan. Diba? May tatlong, ayan, may tatlong matulis na bagay na yan. Mayroon din naman itong pasikan. Ayan mga bro. Okay, ito ha. Ngayon, hindi yan basta nilalagay. Ang gagawin dyan mga bro, iikotin nyo siya ng konti. Ayan o. Kasi nakaganito yan o. Diba? Iikotin nyo siya ng konting bahagya. Bahagya lang naman mga bro. Tapos sa kanyo po ito ikabit. Ganun o. Ayan o. Ayan, pasok na. Bali, ang gagawin nyo, malabo kasi mga bro. Ang gagawin nyo, iikotin nyo lang siya ng konti para makapasok to. Kasi pagka hindi nyo ginalaw to, hindi nyo may papasok yon. Kasi 0-0 yung distansya nila dyan, no? Wala silang gap. So, pagkatapos naman yan, ito mga bro, hindi nyo rin to may papasok ng basta-basta. Ang gagawin nyo dyan, paikot. Ayun, ikotin nyo siya para may pasok. Ayun, o. Yun, pasok na yan, o. Ayun, o. Okay? So, kung mapansinin nyo mga bro, pag inikot natin, clockwise, pag pakaliwa, ayaw na umikot. Sasama yung buong primary clutch natin. Ganun lang mga bro yung function nito. Ganun din kadali ikabit. Kung sasadyain, wala pa 1 minuto, makakabit nyo na ito mga bro eh. Tapos ito, sa pagtatanggal, hindi nyo rin basta matatanggal yan. Parang paikot lang din. Ikutin nyo siya, paangat, habang inaangat. Ayan o. Okay? Ganun din sa pagbabalik, iikutin nyo habang binabalik. Kasi kung bibiglayin nyo yung hatakin pataas, hindi nyo kaya yan kasi mayroon tayong friction ng tatlong spring. So, ganun lang mga bro. Ganun lang po kadali yung, napaka-basic lang naman. Okay? Napaka-basic lang yung pagkakabit ng spring. Pero sa mga nag-aaral, sa nagdi-DIY, pagka wala pang idea, papahirapan kayo nito. Baka ubusin yung 3 oras, 5 oras nyo dito sa pagkakabit. Kapag hindi nyo alam kung ang diskarte, kung paano ikabit to. So, okay. So, para sa inyo, nagbukas tayo ng bagong clutch. Bago po ito, TTGR brand. Okay, TTGR brand po yan. Smash 110. So, yun mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Sana nakatulong po sa inyo. Napaka-basic lang pero malaking bagay po ito kung nag-aaral kayo. Ulitin ko, hanggang dito lang. Magandang araw po sa inyong lahat at ride safe po palagi.